Ngayong araw, Madalena, tinatapos ko na ang lahat. At bago ko kalimutan, ipina-freeze ko na ang lahat ng accounts mo. Mula sa segundong ito, wala kang makukuhang kahit isang kusing. Ang mga salitang yon ni Mateo ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Madalena. Saktong pagkapirma nila sa mga dokumento ng annulment. Narito sila sa malamig at malawak na pasilyo ng civil registry kung saan ang amoy ng lumang papel at tinta ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Mateo. Ang pabangong dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuka. Dahan-dahang ibinaba ni Madalena ang kanyang kamay. Hawak niya ang isang maliit na panyo na may burda ng mga inisyal nila ni Mateo. Isang regalo na balak sana niyang ibigay para sa kanilang ika-8 anibersaryo bukas. Napakait ng tadhana. Sa halip na pagdiriwang, isang opisyal na pagtatapos ang kanyang hinaharap. Ang panyong gawa sa pinakamalambot na tela ay tila naging kasing bigat ng bakal sa kanyang palad. Mateo, bakit? Halos pabulong na tanong ni Madalena. Ang kanyang boses ay nanginginig, parang isang mitya ng kandila na malapit ng mamatay sa gitna ng malakas na hangin. Alam mong kailangan ng tatay ang pambayad sa dialysis niya bukas. Iyon lang ang tanging pera na itinabi ko mula sa mga natitirang sahod ko noon. Isang mapait at mapang-uyam na halakhak ang isinagot ni Mateo. Inayos niya ang kanyang kurbata at tumingin sa kanyang mamahaling relo. Ang pera ko ay para sa mga taong may pakinabang sa akin, Madalena. 8 taon kitang binihisan, pinakain at binigyan ng bubong. Utang na loob mo sa akin ang bawat hininga mo. Pero ngayon, isa ka na lang estranghero na walang ambag sa buhay ko. At ang tatay mo, hindi ko na obligasyon ng isang matandang mamamatay na. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Madalena ang unti-unting paghinto ng kanyang mundo. Ang hangin sa paligid ay tila naging masikip. At ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na hampas sa kanyang mga tadyang. Ang panyong hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa maruming sahig, ngunit hindi na niya ito nagawang pulutin. Ang kanyang mga daliri ay tila nawalan na ng pakiramdam, naninigas sa gitna ng matinding shock. Hindi pa siya nakakabawi nang biglang bumukas ang malaking pinto ng pasilyo. Ang tunog ng mararahas at mabilis na yabag ng takong ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gusali. Doon ay pumasok si Doña Minda, ang kanyang biyenan, na may dalang aura ng puot at pagmamalaki. Narito na pala ang babaeng walang utang na loob, bungad ni Doña Minda. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete, ngunit hindi nito maitago ang talas ng kanyang mga mata. Sinasabi ko na sa iyo, Mateo, matagal mo na dapat pinalayas ang hampas lupang yan. Tingnan mo nga, kahit sa huling pagkakataon, pera pa rin ang hinihingi. Lumapit ang matanda kay Madalena at walang abog na hinablot ang kwintas na suot nito. Ang kadena ay gumuhit sa leeg ni Madalena, nag-iiwan ng mahapding marka, ngunit ang hapdi sa kanyang balat ay wala pang kalahati ng hapdi sa kanyang kalooban. Akin na ito, ginto ito, at hindi nararapat na suot ng isang taong babalik na sa putikan. Mariing sabi ni Doña Minda habang tinitingnan ng may pandidiri ang kanyang dating manugang. Mama, tama na iyan, sabi ni Mateo, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkainip. Dumating na ang kailangan natin. Mula sa likuran ni Doña Minda, lumabas ang isang babaeng mas bata, nakasuot ng isang matingkad na pulang bestida na tila sumisigaw ng tagumpay, si Stella, ang babaeng naging anino sa loob ng kanilang tahanan nitong huling 6 na buwan. Nakasabit ang kanyang braso sa balikat ni Mateo at sa kanyang mukha ay mababakas ang isang nangising mapang-api. Hi, Madalena! Bati ni Stella sa isang tonong puno ng kaplastikan. Don't worry, aalagaan ko ng mabuti si Mateo. At pati na rin ang mansyon. Baka baguhin ko na rin ang mga kurtinang pinili mo. Masyadong cheap, parang ikaw. Hindi nakapagsalita si Madalena.
Ang kanyang lalamunan ay parang barado ng malalaking bato. Nais niyang sumigaw. Nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mga luha na dahan-dahang gumugulong sa kanyang maputlang pisngi. Pinanood niya ang tatlo na naglalakad palayo. Ang lalaking minahal niya ng 8 taon, ang biyenang itinuring niyang sariling ina, at ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Habang naglalakad ang mga ito palayo, ang bawat hakbang nila ay tila nag-iiwan ng bakas ng kuko sa kanyang kaluluwa. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging kasing bigat ng isang libingan. Biglang yanig ang katahimikan ng malakas na pagtunog ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang luma at kupas na bag. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha ni Madalena ang telepono. Ang pangalan ng ospital ng kanyang ama ang rumehistro sa screen. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang oras para sa regular na update. Nang pindutin niya ang sagot, ang boses ng nurse sa kabilang linya ay punong-puno ng pagmamadali at tensyon. Ma'am Madalena, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Ang pasyente, si Mr. Reyes, nagkaroon po siya ng biglaang cardiac arrest. Code blue po tayo ngayon, ma'am. Nabitawan ni Madalena ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila hudyat ng tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangaalipusta, at ang lahat ng kawalan ay tila nagsama-sama upang lunurin siya sa isang malalim at madilim na karagatan. Nakatayo siya doon, mag-isa sa gitna ng malawak na pasilyo, habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang humampas sa mga bintana. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento, hindi alam kung saan kukuha ng lakas para humakbang. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng apdo at kasing lalim ng gabi. Bakit sa kabila ng lahat ng aking ibinigay, ang tanging itinira nila sa akin ay ang mga piraso ng aking sariling puso? Sa bawat patak ng kanyang luha, isang pangako ang unti-unting nabubuo sa ilalim ng kanyang pait. Ngunit sa ngayon, sa gitna ng malamig na pasilyo at sa banta ng kamatayan ng kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya, ang tanging alam ni Madalena ay wala na siyang anumang pag-aari, kundi ang kanyang pighati. Paano nga ba magsisimulang lumaban ang isang taong ang bawat sandigan ay tuluyan ng gumuho? Wala na po ba talagang paraan, doktor? Kahit bigyan niyo lang ako ng hanggang bukas para makahanap ng pambayad? Ang boses ni Madalena ay halos magmula sa kailaliman ng kanyang tuyot na lalamunan. Nakatayo siya sa loob ng malamig na opisina ng doktor, habang ang kanyang mga damit ay basang-basa at tumatulo ang tubig sa puting tiles ng sahig. Ang bawat patak ng ulan mula sa kanyang buhok ay tila sumasabay sa mabagal na pagpatak ng kanyang pag-asa. Wala siyang dalang payong nang tumakbo siya palabas ng civil registry. At ang paglalakad niya patungo sa ospital ay isang mahabang pakikipagbuno sa malakas na hangin at baha. Tumingin sa kanya ang doktor na may bahid ng awa. Ngunit nangingibabaw ang bigat ng katotohanan. Madalena, alam mo ang sitwasyon ng ospital. Ang mga gamot at kagamitang ginamit sa pag-revive sa tatay mo ay mahal. Kailangan naming masiguro ang down payment para sa ICU bago lumipas ang gabi. Kung hindi, baka hindi namin maibigay ang kailangang suporta para sa kanyang puso. Yumuko si Madalena. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nakahawak sa gilid ng mesa. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang hatol ng kamatayan. Naiintindihan ko po. Mahina niyang sagot. Paglabas niya ng ospital, ang lamig ng hangin ay tila bumaon hanggang sa kanyang mga buto. Wala siyang pera kahit para sa pamasahe sa taxi. Ang kanyang mga sapatos ay puno ng tubig. Naglalabas ng tunog sa bawat hakbang niya sa basa at madilim na kalsada. Ngunit ang mas masakit na tunog ay ang kanyang sariling paghinga, puno ng pait at takot.
Tumigil siya sa tapat ng isang maliit at madilim na pawn shop sa sulok ng kalye. Ang ilaw na nanggagaling sa loob ay tila isang mapanuring mata na nakatingin sa kanyang kabiguan. Sa loob ng 8 taon, ang mga pawn shop na katulad nito ay hindi man lang niya sinulyapan dahil ang buhay niya noon ay puno ng mamahaling hiyas at kasuotan. Ngunit ngayon, ito na lamang ang kanyang tanging pag-asa. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kaliwang kamay. Sa kanyang daliri ay kumikinang ang isang simpleng gintong singsing. Ito ang kanyang wedding ring. Naalala ni Madalena na noong ikasal sila, si Mateo ay nagsasabing wala pang sapat na pondo dahil nagsisimula pa lang ang kumpanya. Kaya si Madalena ang gumamit ng kanyang sariling ipon mula sa dati niyang trabaho bilang analyst para bilhin ang mga singsing na yon. Isang sakripisyo na inakala niyang pundasyon ng isang masayang bukas. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng lumang bakal at alikabok ay sumalubong sa kanya. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng glass counter. Isasangla ko po ito, sabi niya sa matandang lalaking nasa likod ng rehas na bakal. Nang dahan-dahang tanggalin ni Madalena ang singsing, napatitig siya sa kanyang daliri. May naiwang maputlang marka doon, isang bilog na balat na hindi nasikatan ng araw sa loob ng 8 taon. Ito ang marka ng kanyang pagiging asawa, ang marka ng 8 taong pagpapasakop at pagtitiis. Nang tuluyan itong mahiwalay sa kanyang balat, naramdaman niya ang isang kakaibang hapdi, na tila ba binabalatan ang kanyang sariling pagkatao. Ito lang ang halagang maibibigay ko, miss. Medyo gasgas na, sabi ng lalaki sabay lapag ng ilang libong piso. Kinuha ni Madalena ang pera nang walang imik. Kulang pa ito para sa kabuuang gastos sa ospital, ngunit sapat na para hindi muna itigil ang suporta sa kanyang ama. Pagkatapos niyang bayaran ang paunang halaga sa ospital, naglakad si Madalena patungo sa kanyang bagong tirahan. Isang maliit at mainit na kwarto sa isang luma at masikip na boarding house. Ang pader ay gawa sa manipis na kahoy na nagpapahintulot sa tunog ng ingay mula sa labas na pumasok sa loob. Walang malambot na kama, walang aircon, tanging isang manipis na kutsyon at isang maliit na bentilador na tila nahihirapang umikot. Inilapag niya ang kanyang basang bag sa sahig. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila sumasakal sa kanya. Naupo siya sa gilid ng kama at binuksan ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng 2 piraso ng tinapay na binili niya sa kanto. Ang kanyang huling pagkain para sa araw na ito. Habang ngumunguya ng matigas na tinapay, naisipan niyang buksan ang isang lumang telebisyon sa sulok ng kwarto. Ang screen ay puno ng static bago lumitaw ang isang pamilyar na mukha. Si Mateo. Nasa gitna siya ng isang press conference, nakasuot ng isang suit na ang halaga ay sapat na para bayaran ang lahat ng utang ni Madalena sa ospital. Katabi niya si Stella na nakangiti at kumakaway sa mga kamera. Ang Laguna Highlands Project ay magiging pinakamalaking tagumpay ng Alcantara Investment Group. Mayabang na pahayag ni Mateo. Naniniwala ako na ang kaunlaran ay para sa mga taong marunong pumili ng tamang kasosyo sa buhay at sa negosyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Madalena. Pinanood niya ang pekeng ningning sa mga mata ni Mateo. Ang parehong ningning na nagparamdam sa kanya noon na siya ay espesyal. Ngunit ngayon, ang nakikita na lamang niya ay ang isang halimaw na binuo niya sa pamamagitan ng kanyang sariling pananahimik. Habang tinitingnan ng balita, napansin ni Madalena ang isang dokumentong hawak ng assistant ni Mateo sa background. Isang pamilyar na logo ang nakita niya, isang alaala, ang biglang nagmula sa kanyang gunita. Isang gabi, kung kailan lasing na umuwi si Mateo at may mga papel na naiwan sa sahig ng kanyang opisina. Masyadong mabilis ang paglipad mo, Mateo. Bulong ni Madalena sa gitna ng kadiliman ng kanyang kwarto. Nakalimutan mo yata na ako ang nag-ayos ng iyong mga pakpak bago ka natutong lumipad.
Isinubo niya ang huling piraso ng tinapay habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa telebisyon. Sa gitna ng gutom at pagod, isang bagong uri ng lakas ang nagsimulang mag-ugat sa kanyang puso. Ang presyo ng kanyang dangal ay hindi lang ang singsing na kanyang isinangla, kundi ang bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng 8 taon. Ngunit sino nga ba ang lalaking nakaitim na nakatayo sa tapat ng kanyang boarding house, nakatingin sa kanyang bintana habang humahampas ang ulan? Dahan-dahang tumayo si Madalena at lumapit sa bintana. Ngunit bago pa niya makita ang mukha nito, ang anino ay biglang naglaho sa dilimsaw. Ang sikat ng araw sa Maynila ay tila walang awa. Tumatagos sa manipis na tela ng lumang blusa ni Madalena habang siya ay naglalakad sa mahabang kalsada ng Makati. Ang init ng semento ay ramdam na ramdam ng kanyang mga paa sa loob ng kanyang sapatos na manipis na ang swelas. Hawak niya ang isang plastic na folder na naglalaman ng kanyang resume, ang tanging sandata niya sa gitna ng digmaang ito ng buhay. Pasensya na, Miss Reyes, pero 8 taon kang walang work experience. Masyadong mabilis ang galaw ng mundo ng finance ngayon. Hindi na sapat ang galing mo noong bago ka nag-asawa, sabi ng isang babae sa huling kumpanyang pinuntahan niya. Ang bawat hindi na kanyang naririnig ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya ng kanyang maling desisyon. 8 taon niyang ibinigay ang lahat para maging isang perpektong asawa. Ngunit sa huli, ang mundong kanyang tinalikuran ay tila hindi na siya kilala. Ang kanyang talino sa numero at pagsusuri ng panganib ay itinuring na lamang na abo ng mga taong ang tanging nakikita ay ang kanyang pagiging isang housewife. Habang si Madalena ay nagtitiis sa gutom at pagod, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang loob ng mansyong Alcantara ay puno ng samyo ng mga mamahaling bulaklak. Si Doña Minda ay abala sa pag-aayos ng isang malaking charity gala. Nakasuot ang matanda ng kanyang mamahaling seda habang hawak ang isang listahan ng mga bisita. Siguraduhin mong ang mga pinakamayayamang pamilya lang ang mapapadalhan ng imbitasyon, utos ni Doña Minda sa kanyang sekretarya. Gusto kong malaman ng lahat na kahit wala na ang babaeng iyon, ang pamilya Alcantara ay nananatiling matatag at mapagkawanggawa. Pumasok si Stella sa silid. Bit-bit ang napakaraming shopping bags mula sa mga kilalang brands sa Paris. Mami Minda, look at this! Bagay ba sa akin ang kulay na ito para sa gala? Tanongin ni Stella habang ipinapakita ang isang kumikinang na gown. Ngumiti ng matamis si Doña Minda, isang ngiting hindi kailanman nakita ni Madalena. Siyempre, Stella, ikaw ang magiging bituin ng gabi. Hindi tulad ng dating asawa ni Mateo na laging mukhang may daladalang problema ng buong mundo. Sa kabilang dako, ang 2 babae ay nagtawanan habang nilulustay ang pera na bahagi sana ng pinaghirapan ni Madalena sa pagpapatakbo ng tahanan at pagsuporta sa negosyo ni Mateo sa likod ng mga tabing. Ang kawalang katarungan ay tila isang makapal na usok na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon. Kinahapunan, habang nakaupo si Madalena sa isang bench sa parke at nagbibilang ng barya para sa kanyang pamasahe pauwi, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Madalena? Diyos ko, ikaw nga. Si Chloe iyon, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Nang makita ni Chloe ang hitsura ni Madalena, ang payat na pangangatawan, ang pagod na mga mata, at ang basang-basa ng pawis na damit, hindi nito napigilan ang mapaluha. Bakit hindi ka nagsasabi? Bakit hinayaan mong umabot ka sa ganito? Tanong ni Chloe habang mahigpit na niyayakap ang kaibigan. Sa loob ng isang maliit na kainan, inamin ni Madalena ang lahat. Ang pagkakakulong ng kanyang accounts, ang kalagayan ng kanyang ama, at ang bawat pinto na nagsara sa kanya. Hindi ka pwedeng sumuko, Madalena.
Alam kong ikaw ang pinakamagaling sa atin noon, giit ni Chloe. Makinig ka. May kakilala ako sa kumpanya ni Ben Lim. Naghahanap sila ng junior data encoder. Hindi ito ang posisyong nararapat sa talino mo, pero ito ang pwedeng maging simula mo. Gusto mo bang subukan? Kislap ng pag-asa ang dumaan sa mga mata ni Madalena. Kahit anong trabaho, Chloe, gagawin ko. Nang makauwi sa kanyang maliit na boarding house, inilabas ni Madalena ang kanyang kaisa-isang formal na damit. Isang puting blusa na itinago niya sa loob ng maraming taon. Kinuha niya ang kanyang lumang plansa. Ang tunog ng pag-init ng bakal at ang amoy ng mainit na tela ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Maingat niyang pinaplansa ang bawat dulo ng blusa, tinitiyak na walang kahit isang lukot ang matitira. Ang bawat hagod ng plansa ay tila isang panata sa kanyang sarili. Hindi niya papayagang tuluyang mayurakan ang kanyang dignidad. Sa gitna ng init ng maliit na kwarto at ang ingay ng sirang bentilador, ang imahe ng kanyang sarili na muling nakatayo ng tuwid ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Kinabukasan, maagang nakarating si Madalena sa matayog na gusali ng Lim Global Investments. Ang salamin ng gusali ay kumikinang sa ilalim ng umaga, tila isang hamon sa sinumang nagnanais pumasok. Pagpasok niya sa lobby, dinala niya ang kanyang resume sa HR department. Ngunit nang makita ng HR manager ang pangalan ni Madalena Reyes, sandali itong natigilan. May isang kakaibang tingin ang dumaan sa mga mata nito, isang pagkilala na tila may halong pag-aalinlangan. "Maghintay ka rito, Miss Reyes. May kakausapin lang ako," sabi ng manager. Habang naghihintay, naramdaman ni Madalena ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang katahimikan sa paligid ay tila nabasag nang bumukas ang pinto ng executive elevator. Lumalabas mula sa elevator ang isang lalaking may matikas na tindig, nakasuot ng charcoal gray na suit. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad, at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Si Ben Lim. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumigil si Ben sa tapat ng reception desk, saktong kung nasaan si Madalena. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang saglit na tila huminto ang takbo ng oras. Ang malamig at nanunuot na tingin ni Ben ay tila binabasa ang bawat lihim na itinatago ni Madalena sa likod ng kanyang maputlang mukha. Hindi alam ni Madalena kung tatakbo ba siya o mananatiling nakatayo. Ngunit sa puntong yon, alam niyang wala na siyang pwedeng balikan. Sino nga ba ang babaeng ito na may mga matang puno ng pait ngunit may tindig na hindi kayang tabaan ng kahit anong hirap? 8 taon kang nanatili sa loob ng bahay, Miss Reyes. Anong magagawa ng isang simpleng housewife sa isang malaking investment firm na katulad nito? Ang mga salitang yon ng HR manager ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa pagkatao ni Madalena. Ang manager ay nakasandal sa kanyang swivel chair habang pabalibag na inilapag ang resume ni Madalena sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel na tumama sa kahoy ay tila isang hudyat ng muling pagtanggi. Naramdaman ni Madalena ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, parang isang ibon na nakakulong sa isang masikip na hawla. Pinagdaok niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa upang itago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Sa loob ng 8 taong iyon, hindi tumigil ang aking isipan sa pagsusuri ng mga numero, ma'am. Ang pagpapatakbo ng isang tahanan at ang pag-aayos ng mga gusot na iniwan ng iba ay nangangailangan din ng stratehiya at disiplina. Isang mapait ng ngisi ang isinagot ng manager. "Finance ito, Miss Reyes. Hindi ito pagbabudget ng pambili ng ulam. We need experts, not someone who spent nearly a decade folding laundry." Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Ramdam ni Madalena ang unti-unting pagguho ng kanyang pag-asa. Ngunit bago pa man siya makatayo para lisanin ang silid, ang pinto ng opisina ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng marahan, ngunit siguradong mga yabag
ng sapatos na gawa sa dekalidad na balat ay umalingaw-ngaw sa paligid. Pumasok si Ben Lim. Ang kanyang presensya ay tila nagpababa sa temperatura ng silid. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa isang tablet. Ngunit tumigil siya sa gitna ng silid nang marinig ang usapan. Kung ang merkado ay biglang bumagsak ng 10% sa loob ng isang oras dahil sa geopolitical tension sa Middle East, anong asset class ang unang tatamaan at paano mo ililigtas ang isang portfolio na puno ng real estate bonds? Ang tanong ni Ben ay parang isang kidlat na gumuhit sa katahimikan. Hindi siya tumitingin kay Madalena, ngunit ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Nagulat ang HR manager at agad na tumayo. "Sir Ben, pasensya na po. We are just finishing Hindi siya pinansin ni Ben. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang lumipat kay Madalena, naghihintay ng sagot. Huminga ng malalim si Madalena. Sa isang saglit, ang lahat ng takot at pait ay naglaho. Ang kanyang isipan ay tila bumalik sa dati niyang anyo, ang matalas at mabilis na analyst na hinangaan noon sa universidad. Ang high-yield corporate bonds, ang unang guguho dahil sa liquidity crisis, mabilis at malinaw na sagot ni Madalena. Ang kanyang boses ay wala ng panginginig. Para iligtas ang real estate portfolio, kailangang mag-hedge gamit ang gold futures o short-term treasury bills. At kung titingnan mo ang hawak mong report sa mesa, ma'am, lumingon siya sa HR manager. Ang computation sa kabilang pahina ay mali. Nakalimutan niyo pong i-account ang inflation adjustment sa projected yield. Natahimik ang buong silid. Mabilis na kinuha ng HR manager ang folder at sinuri ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makitang tama si Madalena. May isang maliit na pagkakamali sa numero na walang sinuman sa department ang nakapansin sa loob ng 3 araw. Dahan-dahang ibinaba ni Ben Lim ang kanyang tablet. Sa unang pagkakataon, isang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay ang nakita ni Madalena. Isang senyales ng tunay na pagkagulat at paghanga na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang formal na anyo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mga kamay ni Madalena na ngayon ay mahigpit ng nakahawak sa kanyang luma, ngunit malinis na bag. "Probationary risk analyst," sabi ni Ben sa isang maikli at direktang tono. "Magsisimula ka sa Lunes at huwag kang mahuhuli." Nang makaalis si Ben, naiwan si Madalena na parang hindi makapaniwala. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan. Ngunit alam niyang ito pa lamang ang simula ng isang mahabang pag-akyat mula sa hukay na kinasadlakan niya. Paglabas ni Madalena sa matayog na gusali, ang hangin ay tila mas masarap langhapin. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling buhay habang naglalakad patungo sa kalsada. Ngunit ang kanyang kagalakan ay biglang naputol nang makita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng entrance. Ang bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba, naglalabas ng tunog ng dekuryenteng mekanismo sa gitna ng ingay ng lungsod. Doon ay nakita niya ang mukha ni Mateo. Ang kanyang dating asawa ay nakasuot ng sunglasses, ngunit ang mapanuring ngiti sa kanyang mga labi ay sapat na para magpalamig muli sa dugo ni Madalena. "Anong ginagawa mo rito, Madalena?" Tanong ni Mateo sa isang tonong puno ng pang-uuyam. "Huwag mong sabihing nag-a-apply ka bilang janitress sa kumpanyang balak kong bilhin." Napatigil si Madalena. Ang kanyang mga daliri ay muling kumuyom sa hawakan ng kanyang folder. Ang anino ng kanyang nakaraan ay tila ayaw siyang tantanan. Kahit sa sandaling nagsisimula na siyang huminga ng malaya. Tinitigan niya si Mateo, ang lalaking minsan ay naging mundo niya. Ngunit ngayon ay naging simbolo ng lahat ng kanyang kinamumuhian. Isang katanungan
ang bumalatay sa kanyang isipan habang nakatayo siya sa gitna ng sikat ng araw at ng malamig na tingin ng kanyang dating asawa. Hanggang kailan ko kailangang bitbitin ang bigat ng iyong pagkatao sa bawat hakbang na gagawin ko? Talagang hindi ka pa rin nagbabago, Madalena. Hanggang ngayon, tila namamalimos ka pa rin ng atensyon sa mga lugar na hindi ka naman nararapat, sabi ni Mateo habang dahan-dahang lumalabas ng kanyang itim na sasakyan. Ang bawat hakbang ni Mateo sa semento ay tila isang pagpapakitang gilas ng kapangyarihan. Tiningnan niya si Madalena mula ulo hanggang paa at isang mapanirang tingin ang ibinigay niya sa luma at kupas na sapatos ng dalaga. Sa tingin mo ba, ang isang pirasong papel na hawak mo ay sapat na para burahin ang katotohanang isa ka na lang basura sa paningin ng lipunan? Baka gusto mong ipaalala ko sa'yo kung sino ang nagbayad para sa huling hininga ng dangal ng pamilya mo. Naramdaman ni Madalena ang mabilis na panlalamig ng kanyang mga daliri sa loob ng kanyang bulsa. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang latay na tumatama sa kanyang likod. Nais niyang sumagot. Nais niyang sabihing hindi na siya ang babaeng pwedeng tapakan sa isang kumpas lang ng kamay nito. Ngunit ang bigat ng 8 taong pananahimik ay tila nakakadena pa rin sa kanyang lalamunan. Biglang dumilim ang langit. Ang sikat ng araw ay mabilis na naglaho, pinalitan ng makakapal na ulap na tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Madalena. Ang unang patak ng ulan ay tumama sa mainit na aspalto, naglalabas ng singaw na may amoy ng alikabok at pait. Umuwi ka na, Madalena, bago ka patuluyang magmukhang basang sisiw sa harap ng kumpanyang ito. Hindi ka nababagay rito. Dagdag pa ni Mateo, sabay talikod. Ngunit bago pa man makahakbang si Mateo, pabalik sa kanyang sasakyan, isang malapad na itim na payong ang biglang sumilong kay Madalena. Ang tunog ng pagbukas ng payong ay tila isang hudyat ng proteksyon sa gitna ng nagsisimulang bagyo. Naramdaman ni Madalena ang isang matikas na presensya sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakita niya si Ben Lim. Ang mukha ni Ben ay nananatiling walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Mateo. Ang ulan ay nagsisimula nang lumakas, tumatama sa tela ng payong at lumilikha ng isang mabilis na ritmo, ngunit ni isang patak ay hindi tumama sa balikat ni Madalena. Mr. Alcantara, malamig na bati ni Ben. Ang kanyang boses ay mas malakas pa sa tunog ng ulan. Hindi ko alam na may ugali ka palang mag-aksaya ng oras sa labas ng aking gusali para lamang kausapin ang isa sa aking pinakamagaling na risk analyst. Napatigil si Mateo. Ang kanyang mukha ay agad na namula sa matinding kahihiyan at gulat. Sir Ben, analyst niyo siya? Probationary, yes. Pero sa tingin ko, mas may pakinabang ang kanyang oras sa loob kaysa sa pakikinig sa mga salitang walang kabuluhan mula sa mga taong hindi marunong rumespeto sa talino, sagot ni Ben. Dahan-dahan niyang inilipat ang hawak ng payong sa kanyang kabilang kamay, sinisiguradong buong-buong nasisilungan si Madalena, kahit na ang sarili niyang kaliwang balikat ay nagsisimula na ring mabasa ng ulan. Hindi na naghintay ng sagot si Ben. Marahan niyang ginabayan si Madalena patungo sa gilid kung saan may masisilungan. Huwag kang mag-aksaya ng luha sa mga taong bahagi na lamang ng iyong kahapon, Miss Reyes. Mahina niyang sabi. Sapat na para siya lang ang makarinig. Nang makarating sila sa ligtas na lugar, dahan-dahang isinara ni Ben ang kanyang payong. Ang mga patak ng tubig ay dahan-dahang dumadaloy mula sa dulo ng payong patungo sa sahig. Sa isang maikling sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. May isang kakaibang init na dumaloy sa puso ni Madalena, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na may isang taong handang tumayo sa tabi niya sa gitna ng ulan nang walang hinihinging kapalit. Umalis si Ben nang walang maraming salita. Iniwan ang isang amoy ng kape at malinis na ulan na tila bumalot sa pagkatao ni Madalena.
Pag-uwi ni Madalena sa kanyang maliit na boarding house, ang pagod niya ay tila mas lalong bumigat. Ang hagdanang gawa sa lumang kahoy ay naglalabas ng mga tunog na tila nagrereklamo sa bawat hakbang niya. Inisip niya ang kanyang ama, ang trabahong nakuha niya, at ang mukha ni Ben Lim. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng kanyang kwarto, ang kanyang puso ay tila tumalon sa kaba. Ang pinto ng kanyang kwarto ay bahagyang nakabukas. Ang tunog ng paggasgas ng pinto sa sahig ay tila isang babala. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang kanyang maliit na kwarto ay tila dinaanan ng isang malakas na bagyo. Ang kanyang mga damit ay nagkalat sa sahig, ang kanyang kutsyon ay baligtad, at ang kanyang mga gamit ay nagkagulo. Ang tunog ng isang maliit na kaldero na nahulog at gumulong sa sahig ay bumasag sa katahimikan. Sino ang pumasok sa kanyang kwarto? At ano ang hinahanap nila sa gitna ng kanyang kahirapan? Napatitig si Madalena sa isang maliit na notebook na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Ang notebook, kung saan niya isinusulat ang bawat butas sa mga dokumento ni Mateo na nakita niya noon. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ramdam niya ang panganib na unti-unting lumalapit, tila isang aninong hindi siya hahayaang makatakas. Ang bawat piraso ng gamit na nagkalat sa sahig ay tila mga bahagi ng aking buhay na pilit na niyuyurakan ng mga taong ayaw akong hayaang bumangon. Nakatayo si Madalena sa gitna ng kanyang nagulong kwarto, habang ang tunog ng bawat patak ng ulan mula sa butas na bubong ay tumatama sa isang plastik na timba, lumilikha ng isang mabagal at malungkot na ritmo sa katahimikan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang pinupulot ang kanyang mga damit. Ngunit hindi ang mga nawawalang barya ang kanyang inaalala. Ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap sa ilalim ng kanyang manipis na unan. Doon, sa pagitan ng kahoy na higan, ay naroon pa rin ang kanyang lumang notebook. Ang mga pahina nito ay medyo lukot. Ngunit ang mga impormasyong nakasulat doon, ang mga lihim na transaksyon ni Mateo na dumaan sa kanyang mga mata noong siya pa ang dakilang tagalinis ng opisina nito, ay ligtas pa rin. Isang malalim na hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang dibdib. Kung sino man ang pumasok dito, tila nagpanggap lamang na magnanakaw ng pera, ngunit alam ni Madalena na ang kanyang katahimikan ang tunay nilang gustong nakawin. Dahil sa takot at sa pangangailangang mabawi ang nawalang pera para sa gamot ng kanyang ama, nagpasya si Madalena na pumasok ng mas maaga sa opisina at mag-overtime hanggang sa malalim na gabi. Ang gusali ng Lim Global Investments sa gabi ay puno ng isang kakaibang katahimikan, ang tunog lamang ng mahinang pag-ikot ng aircon at ang mabilis na pag-click ng mouse ni Madalena ang naririnig sa malawak na palapag. Pagod na ang kanyang mga mata at ang lamig ng gabi ay tila unti-unti nang bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa sobrang pagod, hindi niya napansin na dahan-dahan nang bumabagsak ang kanyang mga talukap. Nakasandal ang kanyang ulo sa gilid ng computer habang ang kanyang braso ay nagsisilbing unan. Sa gitna ng kanyang mababaw na tulog, naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw sa kanyang paligid. Ang amoy ng kape, ulan, at isang pamilyar na pabangong panlalaki na may halong amoy ng mamahaling tabako ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Naramdaman niya ang isang mabigat at mainit na tela na dahan-dahang ipinatong sa kanyang nanlalamig na mga balikat. Nang magising si Madalena pagkalipas ng ilang minuto, ang tanging nakita niya ay ang isang tasa ng mainit na kape na may usok pa sa ibabaw ng kanyang mesa. At sa kanyang balikat, naroon ang charcoal gray na coat ni Ben Lim. Dahan-dahang hinawakan ni Madalena ang coat. Ang tela nito ay napakalambot at ang init na nanggagaling dito ay tila dumadaloy patungo sa kanyang puso. Inilapit niya ang kanyang mukha sa kwelyo ng coat at huminga ng malalim. Ang amoy ni Ben ay tila isang kuta na nagbibigay sa kanya ng proteksyon laban sa lahat ng takot na naramdaman niya kanina sa kanyang boarding house.
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang bihirang sandali ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Tumayo siya para ibalik ang coat, ngunit napansin niya ang isang folder na naiwan sa mesa ng assistant ni Ben na sadyang nakabukas. Alcantara Laguna Project, Final Investment Proposal. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Madalena. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang lumang notebook at inihambing ang mga numero. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa bawat linya ng dokumento. Doon niya nakita ang isang pangalan ng kumpanya na ginamit bilang supplier ng mga materyales. SV Global Logistics. SVOANI. Bulong ni Madalena. Ang kanyang isipan ay tila isang mabilis na makinang nagtatagpi-tagpi ng mga piraso ng puzzle. Stella Vargas. Ang kumpanyang ito ay isang dummy corporation na ginagamit ni Mateo para ilabas ang pondo ng proyekto at ibulsa ito para sa mga personal na luho ni Stella. Isang malaking butas na pwedeng magpabagsak sa buong imperyo ni Mateo kung malalaman ng mga investors. Nanginginig ang mga daliri ni Madalena habang hawak ang dokumento. Ang katotohanan ay nasa harap na niya, kasing linaw ng sikat ng araw. Ngunit alam niyang kailangan niya ng mas matibay na ebidensya bago siya gumawa ng hakbang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan si Chloe. Kahit na malalim na ang gabi, ang tunog ng bawat ring sa kabilang linya ay tila isang oras na paghihintay sa kanya. Chloe, gising ka ba? Kailangan ko ang tulong mo. Sabi ni Madalena nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na ngayon lamang niya naramdaman muli. May kailangan tayong tingnan sa mga public records ng SEC. May nahanap ako. Isang bagay na sisira sa bawat kasinungalingang binuo ni Mateo. Ngunit habang nagsasalita si Madalena, hindi niya napansin ang isang anino sa labas ng glass wall ng opisina. Isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya mula sa dilim, nagmamasid sa bawat galaw niya. Sino ang nagmamanman sa kanya sa loob ng kumpanya? At hanggang saan ang kayang gawin ni Mateo para protektahan ang kanyang mga lihim? Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Alcantara, ang hangin ay tila napakabigat, puno ng tensyon na mas masahol pa sa isang paparating na bagyo. Ang tunog ng marahas na pagbagsak ng mga shopping bag sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw, habang si Stella ay nakatayo sa gitna ng sala, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Hindi ko makuha ang penthouse na gusto ko, Mateo. Sabi ng agent, nakahold daw ang reservation ko dahil sa problema sa credit line mo. Bulyaw ni Stella. Ang kanyang boses ay matinis, tila isang kutsilyong humahati sa katahimikan ng gabi. Si Mateo, na nakaupo sa kanyang leather chair, ay tila tumanda ng ilang taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang kurbata ay maluwag at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Stella, sandali lang. Nagkakaroon lang ng kaunting aberya sa cash flow ng Laguna Project. Maayos din ang lahat. Ayusin mo ngayon din. Ayokong magmukhang kawawa sa harap ng mga kaibigan ko. Muling sigaw ng babae bago ito nagmarcha paakyat ng hagdan. Ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang palakol na tumatama sa ego ni Mateo. Dahil sa takot na mawala ang babaeng tingin niya, ay nagbibigay sa kanya ng tagumpay. Kinuha ni Mateo ang kanyang telepono. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng kanyang desk lamp, nag-utos siya sa kanyang accountant na ilipat ang bahagi ng pondo mula sa construction budget patungo sa SV Global Logistics, ang dummy company ni Stella, gamit ang mga pekeng resibo para sa mga materyales na hindi naman talaga in order. Ang tunog ng mabilis na pag-click ng mouse at ang pag-print ng mga pekeng dokumento ay tila naging awit ng kanyang sariling pagbagsak. Kinaumagahan, sa opisina ng Lim Global Investments, ang kapaligiran ay puno ng kaba. May nakatakdang pulong kasama ang mga pinakamalalaking bangkero sa bansa upang talakayin ang pakikisosyo sa Laguna Project ni Mateo.
Si Madalena ay abala sa pag-aayos ng mga folder para sa mga darating na bisita. Habang ang lahat ay abala, isang pagkakataon ang nakita niya. Sa gitna ng pagtitimpla ng kape para sa mga board members, palihim niyang isiningit ang isang pahina ng risk analysis sa loob ng folder na para kay Ben Lim. Hindi ito opisyal na dokumento, kundi isang detalyadong pagsusuri sa cross-collateralization ng mga ari-arian ni Mateo. Isang sining ng pananalapi na tanging ang mga katulad niya ang makakaintindi sa lalim ng panganib. Pagpasok ni Ben sa silid pulungan, ang lahat ay tumahimik. Ang tunog ng pag-urong ng mga silya sa sahig ay ang tanging naririnig. Naupo si Ben sa kabisera at dahan-dahang binuksan ang folder. Habang nagpapaliwanag ang mga kinatawan ni Mateo, ang mga mata ni Ben ay tumigil sa pahinang isiningit ni Madalena. Saglit na lumingon si Ben sa gilid ng silid. Kung nasaan si Madalena na tahimik na naglalagay ng tasa ng kape sa harap ng mga bangkero. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang maikling sandali. Isang tingin na puno ng pagkilala. Alam ni Ben na ang talinong nasa likod ng pagsusuring iyon ay hindi nanggaling sa kanyang regular na team. Sandali lang. Putol ni Ben sa nagsasalita. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat, na tila isang pader na hindi matitibag. Bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman ang eksaktong relasyon ng Alcantara Corporation sa SF Global Logistics. Ayon sa pagsusuring ito, may mga kahina-hinalang paggalaw ng pondo na maaring maging mitya ng default sa loob ng 6 na buwan. Ang mga bangkero ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng dokumento ay naging mabilis at puno ng kaba. Ang kumpiyansang dala nila kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng pag-aalinlangan. Nang matapos ang pulong ng walang kasunduang naganap, naiwan si Ben at Madalena sa loob ng silid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng pagliligpit ni Madalena ng mga gamit. Kinuha ni Ben ang kanyang tasa ng kape at dahan-dahang ininom ito. Isang maliit at mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa labas ng bintana. Masarap ang kapeng ito, Miss Reyes. Matapang, malinaw, at may tamang pait, parang ang iyong pagsusuri. Napatigil si Madalena sa pagpupunas ng mesa. Naramdaman niya ang init na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi siya sumagot, ngunit ang marahang pagtango niya ay sapat na bilang tugon. Ito ang kanilang lihim na kasunduan. Isang pagtutulungan na hindi kailangan ng maraming salita. Sapat na ang tiwala. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang tumunog ang telepono sa loob ng silid. Isang tawag mula sa labas. Sa mansyon ng mga Alcantara, ang tunog ng isang basag na baso ay umalingaw-ngaw ng ibato ito ni Doña Minda sa pader. Ang kanyang muka ay namumula sa galit habang hawak ang kanyang cellphone. Ano? Na-block ang loan natin sa bangko? Sigaw ni Doña Minda kay Mateo na nasa kabilang linya. Sino ang nanabutahe sa atin, Mateo? Sino ang may lakas ng loob na hiyain ang pamilya Alcantara sa harap ng mga bangkero? Ang galit ng matanda ay tila isang apoy na handang sunugin ang lahat. At sa kanyang isipan, isang pangalan lamang ang paulit-ulit na lumilitaw. Ang pangalan ng babaeng inakala nilang tuluyan na nilang nadurog. Sino nga ba ang naglakas loob na buksan ang pintong matagal na nilang pilit na isinasara? Ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng lumang simbahan ay tila yumayakap sa bawat hibla ng pagkatao ni Madalena. Ang tanging naririnig sa loob ng malaking katedral ay ang mahina at malalim na tunog ng bawat hakbang niya sa batong sahig patungo sa harap ng altar. Ang bawat pag-alingaw-ngaw ng kanyang mga yabag ay tila isang panalangin na hindi mabigkas ng kanyang mga labi. Lumuhod si Madalena, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom habang nakapatong sa kahoy na luhuran. Doon, sa gitna ng katahimikan at ng bango ng nasusunog na kandila, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang takot para sa kanyang ama.
Ang bawat patak ng kanyang luha sa kanyang mga pisngi ay tila isang saksi sa kanyang pagod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng isang babaeng humihingi ng gabay para sa landas na kanyang tinatahak. Ngunit ang katahimikan ng banal na lugar ay biglang nabasag. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ng simbahan at ang mabilis na yabag ng mga mamahaling sapatos ay naging mitya ng tensyon sa loob. Hindi na kailangang lumingon ni Madalena para malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng matapang at mamahaling pabango na pilit itinatago ang amoy ng kabulukan ng ugali ay sapat na para makilala niya si Doña Minda. Kahit pala sa simbahan ay nagkakalat ka ng iyong kamalasan, Madalena. Ang boses ni Doña Minda ay umalingaw-ngaw, puno ng pang-uuyam na tila walang galang sa kabanalan ng lugar. Naupo ang matanda sa tabi ni Madalena. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip habang tinitingnan ng may pandidiri ang simpleng kasuotan ng dating manugang. Hindi sumagot si Madalena, na natili siyang nakapikit at patuloy na nanalangin. Ang pananahimik niya ay tila lalong nagpagalit sa matanda. Huwag mo akong idaan sa iyong pagiging banal-banalan. Muling bulyaw ni Doña Minda, bagaman pabulong ngunit puno ng lason. Nalaman ko ang ginawa mo sa bangko. Akala mo ba ay hindi ko alam na ikaw ang nagbulong ng mga kasinungalingan tungkol sa proyekto ni Mateo? Wala ka talagang utang na loob. Kung hindi dahil sa pera namin, matagal na sanang bulok sa ilalim ng lupa ang hampas lupa mong tatay. Naramdaman ni Madalena ang mabilis na pagtibok ng ugat sa kanyang noo. Ang bawat salita tungkol sa kanyang ama ay tila isang kutsilyong humahati sa kanyang pasensya. Dahan-dahan siyang dumilat at humarap sa matanda. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hindi niya iniwas ang kanyang tingin. Tinitigan niya si Doña Minda ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng bagsik at dignidad. Ang bawat sentimo na ibinigay niyo para sa ospital ng tatay ko noon ay hindi galing sa inyong kabutihang loob. Ang boses ni Madalena ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng 1,000 bato. Binayaran ko yon ng 8 taon ng aking buhay. 8 taon akong naging alipin sa inyong bahay. 8 taon ninyong ninakaw ang aking pangarap, ang aking talino, at ang aking pagkatao para lamang magmukha kayong marangal sa harap ng ibang tao. Tumayo si Madalena ng tuwid, tila isang tore na hindi kayang tabaan ng kahit anong bagyo. Wala na akong utang na loob sa inyo, Doña Minda. Sa katunayan, kayo ang may malaking utang sa akin. At sisiguraduhin kong sa bawat sentimong ninakaw niyo sa aking dangal, may katapat na paniningil ang tadhana. Abdamong naiwang nakanganga si Doña Minda. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at gulat. Hindi niya inakala na ang babaeng dati ay yumuyuko sa bawat kumpas ng kanyang kamay ay magkakaroon ng ganitong uri ng tapang. Pinanood niya si Madalena na maglakad palayo. Ang bawat hakbang nito sa batong sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Ang mga ibang tao sa loob ng simbahan ay nagsimula ng magbulungan, nakatingin sa matandang Alcantara na tila isang kontrabidang napahiya sa sariling entablado. Paglabas ni Madalena sa pintuan ng simbahan, ang liwanag ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadena, ang tuluyan ng naputol sa kanyang leeg. Ang kanyang puso ay magaan, at ang bawat hininga niya ay puno ng kalayaan. Ngunit ang kanyang kagalakan ay biglang naputol nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang pindutin niya ang sagot, walang boses na nagsalita, kundi ang tunog ng isang mabilis na kumuha ng litrato. Ilang sandali pa, isang mensahe ang pumasok. Nang buksan ito ni Madalena, ang kanyang dugo ay tila tumigil sa pagdaloy. Ito ay isang litrato ng bintana ng kwarto ng kanyang ama sa bagong pasilidad na inilipatan nito. At sa ilalim ng litrato
ay may nakasulat na isang maikling banta sa Tagalog. Madaling pasukin ang isang lugar na akala mo ay ligtas. Isang maling galaw mo pa, Madalena, at mawawalan ka ng dahilan para lumaban. Nanginig ang mga kamay ni Madalena habang hawak ang kanyang telepono. Ang kalayaang naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang matinding takot na tila sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Lumingon siya sa paligid, ngunit ang tanging nakita niya ay ang mga taong abala sa kanilang sariling buhay. Sino ang nagpadala ng litratong ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Mateo para lamang makuha muli ang controls sa buhay na matagal na niyang sinira? Ang bawat hakbang ni Madalena sa pasilyo ng ospital ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila lalong nagpapatindi sa panginginig ng kanyang buong katawan. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang cellphone. Ang litratong natanggap niya ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema, nagpapabigat sa kanyang bawat hininga. Nang makarating siya sa tapat ng kwarto ng kanyang ama, napatigil siya. Sa loob, nakita niya ang kanyang ama na mahimbing na natutulog. Ang dibdib nito ay dahan-dahang tumataas at bumababa, kasabay ng tunog ng makinang sumusuporta sa kanyang paghinga. Ligtas ito. Ngunit ang katotohanang may isang taong nakalapit doon para kumuha ng litrato ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa leeg ni Madalena. Lumabas si Madalena sa pasilyo. Hindi na niya kayang itago ang bigat ng kanyang nararamdaman. Napasandal siya sa malamig na pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay. Pilit na pinipigilan ang anumang tunog na lalabas sa kanyang pag-iyak. Ngunit ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng pighati. Pakiramdam niya ay isa siyang konehong pilit na kinokorner ng isang malupit na mga ngaso. Huminga ka, Madala. Ang boses na yon ay mahinahon ngunit puno ng awtoridad. Nang iangat ni Madalena ang kanyang paningin, sa gitna ng kanyang malabong paningin dahil sa luha, nakita niya si Ben Lim. Hindi ito nakasuot ng kanyang karaniwang formal na coat. Tanging ang puting polo nito na nakatupi ang manggasang suot. Ngunit ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na humaharang sa lahat ng panganib. Walang imik na umupo si Ben sa tabi ni Madalena sa sahig ng ospital. Hindi niya tinanong kung anong nangyari dahil alam niyang ang mga salita ay hindi sapat sa mga sandaling ito. Dahan-dahan niyang inabot ang balikat ni Madalena at hinila ito palapit sa kanya. Ipinatong ni Ben ang ulo ni Madalena sa kanyang balikat. Hinahayaan ng dalaga na ibuhos ang lahat ng takot na matagal na nitong kinikimkim. Nandito ako, bulong ni Ben. Ang kanyang boses ay may dalang pangako na tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Walang mangyayaring masama sa tatay mo. Sisiguraduhin ko yon. Sa mga sandaling iyon, ang amoy ng kape at ang malinis na samyo ng ulan mula sa damit ni Ben ay tila naging isang gamot sa sugatang puso ni Madalena. Ang magaspang ngunit mainit na kamay ni Ben ay marahang humahagod sa kanyang likod. Isang simple ngunit malalim na paraan ng pagpapakita na hindi siya mag-isa. Sa loob ng 8 taon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Madalena na may isang taong handang maging sandalan niya nang walang anumang kapalit na hinihingi. Hindi nag-aksaya ng oras si Ben. Sa loob lamang ng 1 oras, gamit ang kanyang mga koneksyon, nailipat ang ama ni Madalena sa isang espesyal at pribadong pasilidad sa loob din ng ospital na may sariling security detail. Ang bawat tao na papasok at lalabas ay dadaan sa mahigpit na pagsusuri. Inayos ito ni Ben nang walang anumang pag-aalinlangan. Tinitingnan si Madalena nang may lalim ng emosyon na higit pa sa pagiging magkasama sa trabaho. Nang bumalik ang kaunting kulay sa mga pisngi ni Madalena, inihatid siya ni Ben sa lobby ng ospital. Magpahinga ka na muna.
Hayaan mong ako ang bahala sa mga lobo sa labaan, sabi ni Ben habang hinahawakan ang kamay ni Madalena sa huling pagkakataon bago ito maglakad palayo. Ang init ng palad ni Ben ay tila naiwan sa balat ni Madalena, nagbibigay ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Habang ang kapayapaan ay unti-unting bumabalik sa panig ni Madalena, ang kabaligtaran naman ang nangyayari sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang opisina ni Mateo ay biglang nabulabog. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng mga pintuan at ang mabilis na yabag ng mga sapatos ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Isang audit team mula sa Bangko Sentral, kasama ang mga opisyal ng gobyerno, ang biglang dumating ng walang anumang pasabi. Ang bawat cabinet ay binuksan, ang bawat computer ay sinuri, at ang bawat dokumento ay kinumpiska. Ang tunog ng pag-ikot ng mga alarm sa loob ng gusali ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Si Mateo, na noon ay may hawak na baso ng alak, ay napatayo nang makita ang mga opisyal na may dalang mga dokumentong magpapatunay sa kanyang mga iligal na transaksyon. Ang kanyang imperyo na binuo niya sa ibabaw ng mga kasinungalingan at sa pagpapakasakit ng kanyang asawa ay nagsisimula na ring mayurak. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng kanyang sariling puso ay tila nakikipagsabayan sa ingay ng kaguluhang nagaganap sa kanyang paligid. Sino ang nagbigay sa kanila ng sapat na impormasyon para gumawa ng ganitong kalaking hakbang sa loob lamang ng isang gabi? Ibigay mo sa akin ang lahat ng mga susi ng vault ngayon din. Ang boses ng lead auditor ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang opisina ni Mateo. Ang mga dokumentong dati ay maayos na nakasalansan sa mga kabinet ay nagkalat na ngayon sa sahig, tila mga puting dahon na nalagas mula sa isang punong unti-unti nang namamatay. Ang tunog ng mabilis na pagbukas at pagsara ng mga drawer at ang pag-ikot ng mga dial ng vault ay tila naging isang malupit na musika sa pandinig ni Mateo. Nakatayo si Mateo sa gitna ng silid. Ang kanyang mamahaling kurbata ay nakalaylay na at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Sa isang sulok, si Stella ay hysterical na sumisigaw habang sinusubukang itago ang kanyang mga mamahaling bag mula sa mga opisyal na nag-iimbentaryo ng lahat ng ari-arian. Mateo, gawin mo ang paraan. Bakit naka-freeze ang credit cards ko? Paano na ang down payment ko para sa luxury car na in-order ko? Ang boses ni Stella ay puno ng pait at kawalang pakialam sa sitwasyon ng lalaki. Tumingin si Mateo sa babaeng kinahuhumalingan niya. Stella, tumahimik ka. Hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Wala akong pakialam sa sasakyan mo ngayon. Wala kang pakialam. Sabi mo sa akin, ikaw ang pinakamakapangyarihan. Sabi mo, basura lang si Madalena at ako ang reyna. Pero bakit nagmumukha tayong pulubi ngayon? Muling bulyaw ni Stella. Sa gitna ng sigawan, isang alaala ang biglang sumagi sa isipan ni Mateo. Ang sandali nang sabihan niya si Madalena na wala itong kwenta at pabigat lamang. Ngayon, ang mga salitang iyon ay tila bumalik sa kanya, ngunit nanggagaling sa bibig ng babaeng ipinalit niya rito. Ang bawat salita ni Stella ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya ng kanyang malaking pagkakamali. Habang nagkakagulo sa Alcantara Corporation, ang kapaligiran sa Lim Global Investments ay kabaligtaran. Ang malawak na boardroom ay puno ng katahimikan at seryosong atensyon. Nakatayo si Madalena sa harap, suot ang isang dekalidad na navy blue na blazer. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at ang kanyang boses habang ipinapaliwanag ang bawat graph sa screen ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang Laguna Project ay binuo sa ibabaw ng mga dummy corporations at peking permits. Ang panganib ng kabuuang pagbagsak ay nasa 70% na. Paliwanag ni Madalena. Ang tunog ng laser pointer sa screen at ang mahinang paggalaw ng mga papel
ng mga board members ay ang tanging naririnig. Si Ben Lim, na nakaupo sa kabisera, ay tahimik na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Madalena, hindi lamang bilang isang empleyado, kundi bilang isang babaeng muling nakahanap ng kanyang sariling liwanag. Nang matapos ang presentasyon, isa-isang tumango ang mga investors. Ang desisyon ay mabilis at pinal. Ang lahat ng pondo ay kailangang i-pull out agad mula sa pakikipagsosyo kay Mateo. Nang matapos ang pulong, naiwan si Madalena sa loob ng silid upang iligpit ang kanyang mga gamit. Ang tunog ng pag-shutdown ng kanyang laptop ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, malinis, walang suot na kahit anong ginto. Ngunit pakiramdam niya ay mas mayaman siya ngayon kaysa noong suot niya ang lahat ng hiyas sa mansyon. Dahan-dahang lumapit si Ben sa kanya. May dalang isang tasa ng kape. Magaling ang iyong ginawa, Miss Reyes. Hindi mo lang iniligtas ang kumpanya, iniligtas mo rin ang integridad ng industriyang ito. Sabi ni Ben, isang bihira at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Sir Ben. Salamat sa pagkakataon. Sagot ni Madalena. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pasasalamat. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabulabog ng mag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay nagpakita ng pangalan ni Mateo. Sa loob ng ilang segundo, tinitigan lang ito ni Madalena. Dati, ang bawat tawag ni Mateo ay nagdudulot sa kanya ng takot at pagmamadali. Ngayon, tanging awa na lamang ang nararamdaman niya. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay hindi na ang maangas at mayabang na boses na nakasanayan niya. Ito ay boses ng isang taong gumuho na ang mundo. Madalena, alam kong ikaw ang may gawa nito. Parang awa mo na. Mag-usap tayo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Naka-freeze ang lahat, pati ang bahay ni Mama. Kukunin na ng bangko. Madalena, tulungan mo ako. Narinig ni Madalena ang putol-putol na paghinga ni Mateo. At sa background ay ang tunog ng patuloy na sigawan ni Stella at ng mga auditors. Ang bawat pagsusumamo ni Mateo ay tila isang echo ng kanyang sariling pagmamakaawa noon sa pasilyo ng husgado. Hindi ko ito ginawa sa iyo, Mateo. Mahinahong sagot ni Madalena. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na kumikinang sa dilim. Ang sarili mong mga desisyon ang nagdala sa iyo sa kinalalagyan mo ngayon. Matagal na kitang pinatawad, pero hindi ko kayang baguhin ang bunga ng iyong mga itinanim. Pamamambamdam. Ibinaba ni Madalena ang telepono nang hindi na naghihintay ng sagot. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang huling tuldok sa isang mahaba at masakit na pangungusap. Nakatayo siya doon, sa gitna ng marangyang opisina, habang ang ulan sa labas ay nagsisimula na namang pumatak sa bintana. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ngayong gumuho na ang pader na nagkulong sa akin sa loob ng 8 taon, handa na ba akong harapin ang kalayaang matagal ko nang kinatakutan? Ang gabi sa mansyon ng mga Alcantara ay binalot ng isang nakabibingit na katahimikan. Isang katahimikan na hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi ng isang matinding takot. Sa loob ng madilim na opisina, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maliit na ilaw mula sa nakabukas na vault sa pader. Ang tunog ng mabilis na pagkaluskos ng mga papel at ang pagpihit ng metal ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Si Mateo, na hindi makatulog dahil sa bigat ng kanyang mga problema, ay dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang opisina. Ngunit napatigil siya sa tapat ng pinto nang makitang bahagyang nakabukas ito. Nang sumulyap siya sa loob, ang kanyang dugo ay tila nag-apply ng preno sa kanyang mga ugat. Si Stella ay nakaluhod sa tapat ng vault. Mabilis na isinisilid ang mga bundle ng natitirang cash at mga mamahaling alahas
sa loob ng isang malaking bag. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman at pagmamadali, malayong malayo sa mapagmahal na babaeng ipinapakita niya noon. Anong ginagawa mo, Stella? Ang boses ni Mateo ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding sakit ng kataksilan. Napatalon si Stella sa gulat, ngunit mabilis ding nagbago ang kanyang mukha. Walang bakas ng takot o hiya sa kanyang mga mata. I'm leaving you, Mateo. Nililimas ko na ang pwedeng makuha dahil alam kong bukas o makalawa, kukunin na ng gobyerno ang lahat ng ari-arian mo. Pera lang ba talaga ang habol mo sa akin? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang pakiusap na huwag siyang iwan sa gitna ng laban. Sabi mo mahal mo ako. Sabi mo mas mabuti kang kasama kaysa kay Madalena. Isang malakas at mapang-uyam na halakhak ang pinakawalan ni Stella habang patuloy na isinasara ang zipper ng kanyang bag. Wake up, Mateo. Nagustuhan kita dahil sa yaman mo at sa kapangyarihan mo. Pero ngayon, isa ka na lang lalaking baon sa utang at may warrant na haharapin. Ayokong magdusa kasama ang isang talunan na katulad mo. Ang bawat salita ni Stella ay tila isang matalim na bubog na pumasok sa puso ni Mateo. Ang babaeng ipinalit niya sa kanyang tapat na asawa ay ang siya palang huling magtutulak sa kanya sa bangin ng kawalan. Habang nagaganap ang marahas na pag-aaway sa itaas, sa sala naman ng mansyon ay nakaupo si Doña Minda. Ang telebisyon ay nakabukas at ang mukha ng reporter ay seryosong nagbabalita tungkol sa investigasyon sa Alcantara Corporation. Ang salitang fraud at scandal ay paulit-ulit na naririnig, tila mga hampas ng martilyo sa marupok na dangal ng matanda. Ang hiya o ang pangalan ng pamilya na matagal nang iniingatan ni Doña Minda ay tuluyan ng naputik sa harap ng buong bansa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na tinatawagan ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad upang humingi ng tulong o kahit man lang moral support. Ngunit ang bawat tawag niya ay napupunta lamang sa voicemail o kaya naman ay binababaan siya ng linya. Ang mga taong dati ay nakapaligid sa kanya para sa mga libreng piging ay biglang naglaho na parang bula. Naramdaman ni Doña Minda ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Ang hangin sa paligid ay tila naging lason. Ang kanyang paningin ay naglabo at ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay biglang nawalan ng pakiramdam. Ang tunog ng kanyang mabilis at mababaw na paghinga ay ang tanging maririnig bago siya dahan-dahang bumagsak mula sa sofa patungo sa malamig na sahig. Sa gitna ng kanyang kawalan ng lakas, sinubukan ni Doña Minda na abutin ang kanyang paboritong kwintas na perlas na nakapatong sa mesa. Ang huling simbolo ng kanyang yaman na pilit niyang isinusuot bago dumating ang mga tauhan ng ambulansya na tinawagan ng mga kasambahay. Ngunit sa kanyang panginginig, ang tali ng kwintas ay napatid. Ang tunog ng mga perlas na bumagsak at nagkalat sa sahig ay tila ang huling huni ng kanyang gumuho ng dangal. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang maliit, ngunit malinis na kwarto, ang kapaligiran ay puno ng kapayapaan. Si Madalena ay nakaupo sa kanyang kama, may hawak na isang libro habang sumisip-sip ng mainit na tsa. Ang ingay ng bentilador ay nagbibigay ng isang pamilyar na aliw sa katahimikan. Tumunog ang kanyang cellphone, isang mensahe mula kay Chloe. Madalena, napanood mo ba ang balita? Si Doña Minda ay itinakbo sa ospital dahil sa mild stroke at si Stella naman ay nahuling tumatakas dala ang pera. Karma is real, my friend. Ibinaba ni Madalena ang kanyang libro. Tumingin siya sa labas ng bintana kung nasaan ang mga bituin ay nagpapakita sa gitna ng madilim na kalangitan. Wala siyang naramdamang tuwa sa sinapit ng kanyang mga kaaway. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan ang bumalot sa kanya. Alam niyang ang tadhana na ang gumawa ng paraan upang ibigay ang katarungang
Hindi niya kailanman hiningi sa pamamagitan ng dahas. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling niyanig sa panig ni Mateo. Habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang opisina, hawak ang kanyang ulo sa gitna ng matinding kawalan ng pag-asa. Ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa labas ng mansyon. Lumabas ang opisyal na warrant of arrest para kay Mateo Alcantara dahil sa kasong malaking corporate fraud. Wala siyang matakbuhan, wala siyang mapuntahan, at higit sa lahat, wala nang sino mang nagmamahal sa kanya na natira sa kanyang tabi. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana, pinapanood ang mga asul at pulang ilaw na umiikot sa labas, tila mga mata ng hustisya na handa na siyang lamunin ang pamalik. Ang ulan ay muling humampas sa semento ng Makati, kasing lakas at kasing bangis ng gabing pinalaya si Madalena sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Madalena ang nakatayo sa gilid ng kalsada na basang-basa at nanginginig sa takot. Sa labas ng matayog na gusali ng Lim Global Investments, isang anino ang kanina pa naghihintay sa ilalim ng madilim na langit. Basang-basa si Mateo, ang kanyang dating mamahaling polo ay nakadikit na sa kanyang balat at ang kanyang buhok na laging maayos ay nakalaylay na sa kanyang noo. Wala na ang maangas na CEO. Ang tanging natira ay isang lalaking tila nawalan na ng kinalalagyan sa mundo. Bumukas ang malaking salamin na pinto ng gusali. Lumabas si Madalena. Suot ang kanyang itim na coat at may hawak na sariling itim na payong. Ang kanyang bawat hakbang ay siguradado. Ang tunog ng kanyang sapatos sa basang ahig ay tila isang martsa ng kalayaan. Hindi na niya kailangan ng sino mang magtatanggol sa kanya. Siya na ang may hawak ng sarili niyang silong. Nang makita siya ni Mateo, agad itong tumakbo patungo sa kanya. Sa gitna ng putikan at malakas na ulan, biglang lumuhod si Mateo sa tapat ni Madalena. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa basang semento ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng bagyo. "Madalena, parang awa mo na!" Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay napaos na sa tindi ng yak at pagsusumamo. "Bawiin mo ang mga pahayag mo sa audit. Sabihin mo na nagkamali ka lang. Mawawala ang lahat sa akin, Madalena. Makukulong ako." Tumingin si Madalena sa lalaking nasa paanan niya. Walang galit sa kanyang mga mata, walang pait, tanging isang malalim at malamig na awa na mas masakit pa kaysa sa puot. Ang tunog ng ulan na tumatama sa kanyang payong ay ang tanging namamagitan sa kanila. "Babalik ako sa iyo, Madalena. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Iiwan ko si Stella. Magsisimula tayong muli. Maibabalik natin ang dati nating buhay." Muling pagsusumamo ni Mateo habang pilit na inaabot ang laylayan ng coat ni Madalena. Dahan-dahang inurong ni Madalena ang kanyang paa. Iniiwasan ang hawak ng lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang bawat daliri ni Mateo na dumaan sa hangin ay tila isang huling pagkapit sa isang anino. "Hindi kita sinira, Mateo." Ang boses ni Madalena ay kalmado. Halos lunurin ng tunog ng ulan, ngunit malinaw na tumagos sa pandinig ni Mateo. "Ang sarili mong kasakiman ang sumira sa iyo. Ang bawat kasinungalingan at pagnanakaw na ginawa mo ang naghahatid sa iyo sa putikang kinapapalooban mo ngayon. Wala akong babawiin dahil ang katotohanan ay hindi kailanman nagbabago para lamang sa isang taong takot harapin ang bunga ng kanyang itinanim. Madalena, minahal kita." Huling hirit ni Mateo habang ang kanyang muka ay puno ng luha at tubig ulan. "Kung minahal mo ako, Mateo, hindi mo ako dudurugin sa harap ng maraming tao para lamang sa iyong ego. Ang pag-ibig ay hindi nananakit at ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng dangal." Sagot ni Madalena. "Matagal na kitang pinatawad, ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ako sa impyernong binuo mo. Binura na kita sa buhay ko, kasabay ng bawat luhang ibinuhos ko noong gabi ng aming paglisan." Sa gitna ng kanilang pag-uusap,
Ang mga asul at pulang ilaw ng sasakyan ng pulis ay nagsimulang magliwanag sa paligid. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Lumabas ang mga opisyal at dahan-dahang nilapitan si Mateo. Naramdaman ni Mateo ang malamig na metal ng posas na kumapit sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pag-lock ng metal ay tila ang huling huni ng kanyang kalayaan. Pilit siyang itinayo ng mga pulis habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin kay Madalena, ang babaeng inakala niyang mananatiling alipin niya habang buhay. Tinalikuran siya ni Madalena. Hindi siya lumingon pabalik, hindi siya tumingin sa paghila sa kanya ng mga opisyal patungo sa sasakyan. Ang bawat hakbang ni Madalena palayo ay tila isang pagtakas mula sa isang madilim na kuweba patungo sa isang malawak na kapatagan. Nang makarating siya sa gilid ng kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan. Nakasandal doon si Ben Lim, walang payong ngunit hindi alintana ang ulan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at paggalang. May hawak siyang isang tangkay ng paboritong bulaklak ni Madalena. Ang mga talulot nito ay may mga patak ng tubig na tila mga diamante sa ilalim ng ilaw ng poste. Ngumiti si Ben, isang ngiting nagpaparamdam kay Madalena na sa wakas siya ay ligtas na. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ni Mateo sa malayo ay tila naging isang malambot na musika na nagsasabing tapos na ang lahat. Nahanap na ni Madalena ang kanyang sarili sa gitna ng ulan at sa pagkakataong ito, hindi na siya muling mababasa ng pighati ng kahapon. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng pribadong silid pagamutan ay tila isang mainit na yakap na nagpapatahimik sa lahat ng ligalig ng nakaraan. Ang amoy ng sariwang prutas at ang bango ng mga bulaklak na nasa ibabaw ng mesa ay humahalo sa amoy ng kalinisan ng paligid. Ang dating nakabibingit na tunog ng mga makinang sumusuporta sa paghinga ay napalitan na ngayon ng mahinahon at regular na pagtibok, isang hudyat na ang buhay ay unti-unti nang bumabalik sa normal. Nakaupo si Madalena sa tabi ng kanyang ama, si Tatay Florante. Marahang hinahaplos ni Madalena ang kulubot, ngunit malinis na kamay ng kanyang ama. Wala na ang maputlang kulay sa mga labi nito. Pinalitan na ito ng bahagyang pamumula na nagpapahiwatig ng bumubuting kalusugan. Salamat sa Diyos, Madalena, at nakahinga na tayo ng maluwag. Mahinang sabi ni Tatay Florante. Ang kanyang boses ay mayroon ng lakas, hindi na katulad ng dati na parang isang bulong na lamang. Akala ko ay hindi ko na masisilayan ang iyong tunay na ngiti. Ngumiti si Madalena. Isang nangiting hindi pilit at walang halong pait. Tapos na ang lahat, Tay. Wala na tayong dapat ikatakot. Ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay marahang binuwag ng isang kumatok sa pinto. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob ay sinundan ng pagpasok ni Ben Lim. Hindi na siya ang malamig na CEO na nakilala ni Madalena sa opisina. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na polo at may dalang isang basket ng mga sariwang ubas. Lumapit si Ben kay Tatay Florante. Sa gulat ni Madalena at sa kagalakan ng kanyang ama, dahan-dahang yumuko si Ben at kinuha ang kamay ng matanda upang magmano. Ang simpleng pagkumpas na yon ng paggalang ay tila isang malaking pahayag ng kanyang pagkatao. Ang tunog ng mahinang pagdampi ng kamay ng matanda sa noo ni Ben ay tila isang basbas na nagpapatibay sa kanilang ugnayan. Ikinagagalak ko po kayong makitang malakas na, Tatay Florante. Sabi ni Ben nang may tapat na paggalang sa kanyang boses. Nagningning ang mga mata ng matanda. Tiningnan niya si Madalena at pagkatapos ay si Ben. Sa isang sulyap lamang, alam na ni Tatay Florante na ang kanyang anak ay nasa mabuting kamay na sa wakas. Kinalaunan, habang nagpapahinga ang ama, lumabas sina Madalena at Ben sa maliit na garden ng ospital. Doon ay nakita nila si Chloe na masayang kumakaway habang may dalang mga pahayagan at kape. Napanood niyo ba ang balita? Tanong ni Chloe
habang iniaabot ang mainit na tasa kay Madalena. Ang marahang paghigop ng kape ay nagbigay ng kakaibang aliw sa kanilang pag-uusap. Si Stella, balita ko ay tinakbuhan din ng bago niyang lalaking tinayuan ng dummy company. Iniwan siyang walang-wala sa isang murang motel sa probinsya. Lahat ng alahas na ninakaw niya ay peke pala ang karamihan. Huminga ng malalim si Madalena. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan sa pagbagsak ni Stella, ngunit batid niyang ang hustisya ay may sariling paraan ng pagdating. At ang balita kay Doña Minda? Mahinang tanong ni Madalena. Nasa isang pampublikong ward siya ngayon, sagot ni Chloe. Ang kanyang boses ay bumaba, tila may halong awa. Walang bumibisita sa kanya. Ang lahat ng mga kaibigan niya sa charity circles ay tinakbuhan siya. Nakaupo lang daw siya doon, yakap-yakap ang kanyang lumang bag na wala ng laman. Ang tanging naririnig sa kanya ay ang pagtawag sa pangalan ni Mateo na ngayon ay nasa kulungan na. Isang malungkot na imahe ang pumasok sa isipan ni Madalena, ang isang reynang nawalan ng kaharian at naiwang mag-isa sa dilim. Ngunit alam ni Madalena na ito ang bunga ng bawat buto ng puot na itinanim ng matanda sa loob ng maraming taon. Naupo silang tatlo sa isang bench sa ilalim ng puno. Inilabas ni Chloe ang isang supot ng mainit na pandesal. Kain tayo. Simpleng pagkain lang ito, pero mas masarap pa sa anumang handa sa mansyon. Habang kumakain sila, tinitigan ni Chloe ang kanyang kaibigan. Madalena, tapatan tayo. Masaya ka na ba talaga? Wala na bang bakas ng sakit dyan sa puso mo? Napatigil si Madalena sa paghahati ng pandesal. Ang tunog ng pagpunit sa malambot na tinapay ay ang tanging naririnig. Tumingin siya kay Ben, na tahimik ding naghihintay ng kanyang sagot. At pagkatapos ay sa langit na unti-unti nang nagkakaroon ng kulay kahel dahil sa paglubog ng araw. Sa unang pagkakataon, Chloe, nakakahinga ako nang hindi mabigat ang dibdib, sagot ni Madalena. Isang totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko masasabing wala ng galos ang puso ko, pero ang mga galos na yon ang nagpapaalala sa akin na nakayanan ko ang bawat sugat. Masaya ako dahil nahanap ko muli ang aking sarili. Hinigpitan ni Ben ang hawak sa kamay ni Madalena sa ilalim ng mesa. Isang tahimik na suporta na tila nagsasabing hindi na siya muling mag-iisa sa pagharap sa bukas. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin pa. Madalena, tawag ni Ben nang magpaalam na si Chloe. Ang kanyang boses ay may kakaibang lambing na nagpabilis sa tibok ng puso ni Madalena. May isang lugar akong gustong ipakita sa'yo. Isang lugar na matagal ko nang pinaplano, ngunit hinihintay ko lang ang tamang panahon. Saan iyon, Ben? Tanong ni Madalena. Malalaman mo rin bukas. Sagot ni Ben habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita na ng isang magandang kinabukasan na sabay nilang bubuuin. Anong lugar ang tinutukoy ni Ben? At handa na ba si Madalena na tanggapin ang isang bagong simula na higit pa sa kanyang inaasahan? Ang paglalakbay palabas ng maingay na lungsod ay tila isang dahan-dahang paghugas sa lahat ng dumi at bigat na dinala ni Madalena sa loob ng maraming taon, habang ang sasakyan ni Ben ay marahang bumabaybay sa palikulikong daan patungo sa itaas ng bundok, ang tunog ng gulong sa graba at ang mahinang sipol ng hangin sa bintana, ang tanging musika na namamagitan sa kanila. Ang usok at ingay ng Makati ay napalitan ng tanawin ng malalawak na luntiang bukid at ang dahan-dahang pagpapakita ng mga asul na bundok sa malayo. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang malawak at bakanteng lote na napapalibutan ng mga puno ng nara at mababangong damo. Pagbaba ni Madalena, ang sariwang hangin ay agad na sumalubong sa kanyang mukha. Tila isang malamig na tubig na nagpapagising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Ang tunog ng mga dahon na nagkikiskisan dahil sa ihip ng hangin ay nagbibigay ng isang nakakalunod na kapayapaan. Napakaganda rito, Ben. Bulong ni Madalena habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw
na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Binili ko ang lupang ito ilang buwan na ang nakalilipas. Simula ni Ben habang tumatayo sa tabi ni Madalena. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang tingin ay nakapako rin sa abot tanaw. Hindi ito para sa kumpanya at hindi ito bahagi ng anumang investment portfolio. Binili ko ito dahil dito ko nararamdaman na ang mundo ay tumitigil para lamang sa akin. Dahan-dahang humarap si Ben kay Madalena. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng dapit hapon, ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng lamig ng isang negosyante. Sa halip, naroon ang isang uri ng kahinaan na ngayon lamang niya ipinakita sa sinuman. Madaling magtayo ng gusali, Madalena. Madaling bumili ng mga mamahaling kagamitan. Pero ang bumuo ng isang tahanan, iyon ang hindi ko kailanman nagawa. Pag-amin ni Ben, ang kanyang boses ay tila isang lihim na ipinagkakatiwala sa hangin. Matagal akong nabuhay sa isang malaking bahay na walang laman, kundi mga anino ng aking tagumpay. Pero nang makita kita, nang makita ko kung paano mo ipinaglaban ang iyong dangal at ang iyong ama, sa kabila ng lahat, naisip ko na gusto kong magtayo ng bahay dito. Isang bahay na puno ng liwanag, tawa at katapatan. Napatitig si Madalena kay Ben. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang uri ng kapanatagan na matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahang hinawakan ni Ben ang kamay ni Madalena. Ang mainit na palad ni Ben ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa kasalukuyan, malayo sa mga bagyo ng kanyang nakaraan. Ayokong gawin ito mag-isa, Madalena. Patuloy ni Ben. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa likod ng kamay ng dalaga. Hindi kita minamadali. Alam kong marami ka pang kailangang ayusin sa iyong sarili, pero gusto kong malaman mo na dito sa lupang ito, may nakalaan na pwesto para sa iyo. Isang pwesto kung saan hindi ka na muling kailangang magtago o matakot. Walang imik na sumandal si Madalena sa balikat ni Ben. Ang tunog ng kalmadong pintig ng puso ni Ben sa ilalim ng kanyang polo ay naging pinakamagandang awit na narinig niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang isinandal ang kanyang buong bigat sa lalaking nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging isang sakripisyo, kundi isang pagtutulungan. Marahang hinalikan ni Ben ang tuktok ng ulo ni Madalena, isang kilos na puno ng paggalang at matamis na pag-aalaga. Sa mga sandaling iyon, ang lamig ng bundok ay nawala. Pinalitan ng init ng isang pagsasama na binuo sa ibabaw ng katotohanan. Ang bawat ihip ng hangin ay tila isang saksi sa kanilang tahimik na panata. Habang sila ay nakatayo doon, ang katahimikan ay marahang binuwag ng pag-vibrate ng cellphone ni Madalena sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula sa opisina ng Lim Global Investments. Nang pindutin ni Madalena ang sagot, ang boses ng chairman ng board of directors ay umalingaw-ngaw, puno ng kagalakan at formalidad. Miss Reyes, magandang gabi. Nais ko lang ipaalam na pagkatapos ng huling audit at dahil sa iyong kahangahangang performance sa Laguna Project Risk Management, ang board ay nagpasya ng opisyal. Hinihirang ka namin bilang bagong Director of Risk Management ng buong kumpanya. Congratulations, Director Reyes. Napatigil si Madalena. Ang pamagat na Director Reyes ay tila isang hudyat ng kanyang tuluyang pag-usbong mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Hindi na siya ang asawa ni Mateo Alcantara. Hindi na siya ang housewife na walang pakinabang. Siya na si Madalena Reyes, isang babaeng may sariling pangalan, sariling kapangyarihan, at sariling kinabukasan. Ngumiti si Ben habang tinitingnan ang nagniningning na mga mata ni Madalena. Alam niya na ito pa lamang ang simula ng paglipad ng babaeng kanyang minamahal. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, ano nga ba ang pakiramdam ng tuluyang bitawan ang huling piraso ng kahapon bago tuluyang yakapin ang isang bagong bukas? Ang bawat tunog ng kanyang sapatos
Sa makinis na sahig ng lobby ay tila isang malakas na pahayag ng tagumpay. Habang naglalakad si Madalena patungo sa mga elevator, hindi na siya ang babaeng nakayuko at tila gustong maging anino lamang ng pader. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso, at ang bawat empleyadong kanyang nadadaanan ay tumitigil upang magbigay pugay. Magandang umaga, Director Reyes. Ang bati ng mga ito ay puno ng tunay na paghanga at paggalang. Hindi nila siya binabati dahil asawa siya ng isang makapangyarihang lalaki, kundi dahil napatunayan niya ang kanyang sariling galing sa gitna ng pinakamalaking krisis ng kumpanya. Pagpasok ni Madalena sa kanyang bagong opisina, ang sikat ng araw mula sa malalaking bintana ay sumalubong sa kanya. Tila binabalot ang buong silid ng isang gintong liwanag. Napakalawak ng silid. May sariling conference table at isang malambot na sofa. Ngunit ang kanyang pansin ay agad na napunta sa kanyang bagong mesa na gawa sa madilim na kahoy. Doon, sa gitna ng mesa, ay nakapatong ang isang kumikinang na nameplate. Hinawakan ni Madalena ang malamig na ibabaw ng bakal. Dahan-dahang gumuhit ang kanyang mga daliri sa mga titik na nakaukit doon. Madalena Reyes, Director of Risk Management. Naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumaloy sa kanyang dibdib. Sa loob ng 8 taon, ang tanging tawag sa kanya ay Mrs. Alcantara. Isang pamagat na tila isang kulungang ginto. Ngunit ngayon, ang kanyang sariling pangalan ay muling nabuhay. Siya ay hindi na isang dugtong lamang sa buhay ng iba. Siya ay isang buong tao na may sariling halaga. Bago siya tuluyang maupo sa kanyang bagong upuan, nagtungo muna si Madalena sa dati niyang maliit na desk sa labas. Marami ng bagong gamit doon para sa papalit sa kanya, ngunit meron siyang isang maliit na bagay na kailangang kunin. Sa ilalim ng drawer, kinuha niya ang isang maliit na sobre. Sa loob nito ay ang papel mula sa pawn shop na tinubos na niya noong nakaraang linggo, ang kanyang wedding ring. Tiningnan niya ang singsing sa huling pagkakataon. Ang ginto nito ay tila nawalan na ng ningning sa kanyang paningin. Wala na itong halaga, wala na itong emosyon. Inilagay niya ito sa loob ng isang maliit na kahon at itinalaga itong bahagi na lamang ng kanyang kasaysayan, isang aral na hindi na niya muling kailangang balikan. Bumalik siya sa kanyang opisina at saktong bumukas ang pinto. Pumasok si Ben Lim. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Walang formalidad, walang pag-aalinlangan. Lumapit siya kay Madalena at inabot ang isang tasa. "Congratulations, Director Reyes," sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan na tila ba ang tagumpay ni Madalena ay sarili rin niyang tagumpay. "Bagay sa iyo ang upuang yan. Parang doon ka talaga nararapat simula pa noong una." Ngumiti si Madalena at kinuha ang kape. Ang usok mula sa tasa ay humahalimuyak, nagbibigay ng isang pamilyar na ginhawa. "Salamat, Ben. Salamat dahil naniwala ka sa akin noong ang lahat, pati na ang sarili ko, ay sumuko na." "Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Madalena," tugon ni Ben habang sumasandal sa gilid ng mesa. "Ipinakita mo lang ang tunay na ikaw. Ang kailangan mo lang ay ang espasyo para huminga at lumago." Nagkatinginan silang dalawa nang may malalim na pag-uunawaan. Sa gitna ng marangyang opisina, sa itaas ng matatayog na gusali ng Makati, nahanap ni Madalena ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa loob ng mga pader na mayaman, kundi sa loob ng kanyang sariling kakayahan at sa tabi ng taong nakakakita sa kanyang tunay na ningning. Inayos ni Madalena ang mga dokumento sa kanyang mesa. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ay tila isang mabilis na tibok ng puso ng isang bagong simula. Ang bawat desisyon na kanyang gagawin mula ngayon ay magmumula sa kanyang sariling talino at paninindigan. Habang pinagmamasdan niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa malaking salamin ng bintana, nakita niya ang isang babaeng malayo na ang narating mula sa basang pasilyo ng husgado.
Ang babaeng iyon ay wala na. Pinalitan na ng isang Direktor Reyes na handang harapin ang anumang panganib ng buhay ng may taas noo at bukas na puso. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang bawat araw ay naging isang patunay na ang pagbangon mula sa abo ay hindi lamang isang pangarap, kundi isang realidad na kayang abutin ng sino mang may tapang na magmahal muli sa sarili.